Nagre-request nga ba ng trade itong si Jeric Balanza dahil hindi nabibigyan ng playing time dito sa Magnolia? Maraming mga fans ng Magnolia ang nagtataka bakit pa to kinuha in the first place ng Hotshots dahil hindi naman nila kinakailangan ng mga player sa ganung posisyon. Ang kinakailangan dati ng Magnolia ay isang big man at yan nga ay ginawa nila sa pagkuha dito kay Save Lucero kapalit ni Gio Halalon at of course itong si Abu Tratter. Kung titignan natin, itong si Balanza ang lang laro niyan ay shooting guard o kaya small forward. Pero sa lineup ngayon ng Magnolia, mukhang puno na yung posisyon na yan. Siyempre dahil Governor's Cup yung small forward, ang maglalaro dyan ay yung import, itong si Glenn Robinson. Ngayon, pagdating naman ng Philippine Cup, nandyan si Calvin Abueva at itong si Rom De La Rosa. Si Aris Dionisio pwede rin maglaro yan ng small forward kung gugustuhin ni Coach Vic Tolero. Ngayon naman, pagdating dito sa kanilang guards, as usual, loaded dyan ang Magnolia. Nandyan si Paul D at si Mark Baroka. At itong si Jerica Hanmisi, si Jerome Lastimosa. So, ibig sabihin, mukhang kulang talaga pagdating dito sa magiging playing time ito si Jeric Balanza. Sa tingin ko, ang pwedeng puntahan ni Jeric Balanza kung gusto niya talaga na magka-playing time ay dito sa Phoenix Fuel Masters o di kaya naman dito sa Blackwater Boxing. Diyan magkakaroon sigurado ng playing time itong si Jeric Balanza. Kaya kung ititrade siya ng Magnolia, diyan sila pwedeng tumingin. Pwedeng subukan kunin ng Magnolia ito si Richie Rivero kapalit ni Jeric Balanza o kaya naman dito sa Blackwater Boxing. Maraming guards yan na pwedeng makuha itong Magnolia. Kaya sa tingin ko mas maganda talaga para kay Jeric Balanza kung ito nga i-trade na ng Magnolia Chicken Templados para na rin makakuha siya ng playing time at syempre makakuha ng ibang player ang Magnolia na magagamit nila talaga. So wag na tayong magulat kung sa kalagitnaan o pagkatapos ng Governor's Cup ay ito si Jeric Balanza ay malipat na naman sa ibang koponan. Ngayon pa lamang ay maraming mga teams na raw ang interesado na tignan yung mga players na nandito sa Phoenix Fuel Masters na pwede nilang makuha. Dahil matunog pa rin yung report na baka ito ay mabenta. Kabilang daw doon sa mga tinitignan ngayon ng SMC at MVP Group ay itong si Kai Balungay, si Jason Perkins, si Tyler Tio, si Richie Rivero. Yan daw yung mga gustong tignan ng mga teams, pati na itong si Larry Muyang kung pwede na nilang makuha. Kung inyong matatandaan yung mga teams na binebenta sa PBA, usually nagkakaroon ng mga tinatawag na parang sale kung saan yung mga top players ay pinamimigay. Nangyari yan sa Powerade noon. And of course, pati na sa Santa Lucia. Ngayon, sa Alaska, yun ang exception. Talagang hindi nila binigay yung mga players nila para dito sa Converge. Pero dito sa Phoenix, tignan natin kung ano ang mangyayari. Marami daw mga teams kayo na interesado na makuha yung mga top players ng Phoenix. Pero depende pa rin kasi yan syempre kung papayag ang management. Sa ngayon, nakafocus ang Phoenix Fuel Masters dito sa Governor's Cup. Tignan natin kung mag-i-improve ang performance nila. Pero titignan din natin mabuti kung gaano ba katagal mag-i-stay dyan talaga itong si Jason Perkins at yung iba pa nilang mga players. Dahil mukhang yan ngayon ang tinitignan ng management at syempre ng mga ibang PBA teams. As it is kung itong Phoenix Fuel Masters ay babalik o aalis dito sa PBA, mayroon sigurado dyan naman ng mga teams na magkaka-interest na bilhin ito. So yun ang aabangan natin kung sino ang mga teams na magkakaroon ng interest na kumuha dito sa Phoenix kung sakasakali. As it is, alam natin na mahirap mag-maintain ng mga PBA teams. Pero mukhang gusto naman siguraduhin ng Phoenix na kung sila ay aalis, ay at least susubukan nila na makakuha ng kampyonato. So abangan natin kung ano magiging resulta nito at kung makatutulong ba talaga dito sa Phoenix Fuel Masters yung pagkuha nila ng mga iba pang players o baka sa bandang huli mauuwi rin sa pagbenta ng kanilang koponan ang mangyayari dito